Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Kumusta naman ang trabaho mo? Hinubad niya ang suot na heels at pumasok na sa loob ng bahay. Medyo sumakit yung paa niya, kalalakad sa buong classroom. 2 section pa naman ang tinuruan niya dahil ang gwapo niya kasama ay hindi nagpakita. Tapos ang sabi pa naman ng kapitan nila ay hati sila sa sweldo na lalaking yun at hindi man lamang nagpakita unang araw ng klase pa naman. Unfair naman yata yun. Huminga siya ng malalim nang mahubad niya na ang heels. Mas mabuting doll shoes na lang ang gamitin niya bukas. Kahit pa magmukha siyang hindi teacher sa height niya. Wala naman siyang pakaalam doon. As long as hindi mababawasan yung sahod niya. May kalahati na nga siya eh. Nakangiti pa ang mama niya nang salubungin siya nito. Kinuha nito ang kanyang bag. Ayos naman ma. Ang cute ng mga bata. Sagot niya nang makaupo sa sofa. Mas maayos sana kung nagpakita man lang ang lalaking yon. Baka hindi sumakit ng sobra yung paa ko. Kasalanan talaga ng lalaking yon kung bakit naging miserable ang araw niya. Kumalma ka nga Ella. Kumalma ka. Baka may importante na lakad ang lalaking yon kaya naman hindi nakapasok. Sa TV agad dumapo ang mga mata niya. Nanonood na naman pala ang mama niya ng Korean novela. Kung Korean drama ang pag-uusapan, ang mama niya na ang panalo. Halos iiyak yata ang araw kapag hindi makapanood ang mama niya. Bumalik yata sa pagka-teenager. Pero at least, panatag na siya. Mukhang nakapag-adjust na rin ang mama niya. Panatag na ang loob niya na kaya niya ng mama niyang harapin ang buhay na hindi kasama ang papa niya. Medyo matagal na rin naman ang panahon na iyon. Pero hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi madaling lumimot, gaya na nangyari sa kanya. Hindi madaling gamutin ang puso na hindi normal ang sugat. Kung sana may band-aid para sa puso, bumili na sana siya. Biglang may dumaan na amoy sa ilong niya. Hindi nga lamang niya matukoy kung ano. Kahit anong gawin niyang hindi pagpansin sa amoy, ay mas lalo lamang naaamoy niya ng todo iyon. Pero nang tingnan niya ang mama niya, ay nasa TV pa rin ang pansin nito. Ma? Tawag niya sa mama niya na hindi man lamang nag-abalang lumingon sa kanya. May naaamoy po ba kayo? Yes, yung paa mo. Medyo mabaho. Napaismid siya. Ang paa pala talaga niya napansin nito. Namamaga na nga iyon. Nadamay pa talaga. Ibang amoy kasi ma. May niluluto po ba kayo? Natigilan ang mama niya at nilingon siya. Nanlaki ang mga mata nito. Ibinukan ito ang bibig pero walang salitang lumabas. Lumunok ito ng laway. Yung sinaing ko. Nasusunog yata. Napailing na lamang siya. May niluluto naman pala. Tapos dinamay pa ang kawawang paa niya. Ayan, Korean drama pa more. Natatawang bulong niya sa isip. Maaga na naman siyang nagising. Siya na nagluto ng agahan. Dahil kahit anong gising niya sa mama niya, ay panayhilik pa rin ito. Nagsaing na siya at nagluto na rin ng ulam. Bago siya nagpasyang maligo, makalipas ang ilang minuto. Nang dalawin niya muli ang mama niya sa kwarto, ay natutulog pa rin ito. Muli na naman niya itong ginising, pero naka-silent mode pa rin. Mukhang puyat yata. Baka tinapos na naman ito ang sinubaybayan niyang series. Iba talagang epekto niyon sa mama niya. Pero sana, lahat, pinagpupuyatan. Nung nasa college siya, na-addict din naman siya sa ganyan. Pero hindi umabot sa puntong magpupuyat siya. Ang swerte naman yata ng mga Korean actor kung pagpupuyatan niya nan talaga. Agad siyang napailing. Dapat pala sa Korean actor na lang siya nagpuyat. Baka may silbi pa ang mga gabing hindi siya natutulog. Maling tao kasi ang pinagpupuyatan niya noon. Maling-mali pala talaga siya. Matapos niyang kunin ang tuwalya, ay agad na siyang pumasok sa banyo at naligo. Minsan talaga, may mga bagay na saka na natin malalaman na mali kung tapos na nating gawin. May mga bagay na dapat muna nating pagdaanan bago natin malaman kung karapat-dapat pa talaga o hindi. Ayos din eh. Kailangan muna nating masaktan
bago malaman kung para sa atin ba talaga ang taong yun o hindi. Sa bagay, mas mabuti na rin na maranasan kesa pagsisihan kung bakit hindi natin ginawa. Mama, tawag niya sa mama niya. Pahingi po ng shampoo. Nakalimutan kong magdala. Balita ko, ang pogi raw ng kasama mo sa trabaho. Kinindatan pa siya ng mama niya. Natigil ang pagsubo niya nang ngumiti ang mama niya nang nakakaloko. Hindi siya sigurado kung ang teacher ba na lalaki ang tinutukoy ng mama niya na sumira sa araw niya kahapon. Mukhang magsisimula na naman ang mama niya. Ay opo, masigla niyang sagot at tumugon sa ngiti nito. Pero bago siya sumagot, ay inihatid muna niya ang kutsara sa bibig. Ang pogi po ni Kuya Mark. Malinis na malinis ang classroom ko. Biglang nawala ang ngiti ng mama niya. Mas mabuti ng unahan na to. Si Kuya Mark ay yung janitor ng barangay hall. 2 palapag kasi ang barangay hall nila. Ang nasa 2 palapag ay naroon na opisina ng kapitan at ang mga nagtatrabaho sa barangay nila. At sa unang palapag ay naroon ang 2 classroom para sa daycare. Nasa po ng mama niya ang noon nito. Ay nako, hindi si Mark ang tinutukoy ko. Sino po ba? Si Kuya Mark lang naman ang gwapo sa barangay hall eh. Siya naman ang kumindat. Kahit pa pumunta ka sa barangay hall, baka sabihin mo pang sinungaling ako eh. Gusto niyang matawa sa inaakto ng mama niya. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain na tinusok sa tinidor ang isang hotdog na medyo sunog. Siya na lang ang kakain nito. Tutal, siya rin naman ang nagluto. Kaya nga hindi siya pumasok sa mga kurso na may kinalaman sa pagluluto. Kasi mukhang sa pagkain lang siya may talent. Hindi talaga magkasundo ang kamay niya at ang sandok. Hindi niya alam kung bakit. Baka siguro sa pagkain lang talaga siya magaling. Pumunta kasi rito si Kapitan kahapon. Panimula ng mama niya. Ang sabi ni Kap, ang pogi raw ng kasama mong teacher. Bulong niya. Sino po nga ulit yun? Yung teacher ba? Hindi ko namukhaan eh. Aniya upang tigilan na ng mama niya. Baka kasi kung saan na naman mapunta tong pag-uusap nila. Sinulya pa niya ang wall clock na malapit sa bintana nila. May 1 oras pa sila upang maghanda ng mga dadalhin niya. Mabuti na lang talaga at maaga siya nagising kanina. Pogi ba anak? Hindi ko nga po namukhaan ma. Grabe naman. Pumikit ka lang ba kahapon? Paano hindi mo namukhaan? Ano pong pangalan nun? Baka kilala ko. Sabi na nga ba? Hindi talaga niya ako titigilan. Nagmamadali na lang siya sa pagkain upang makaalis na. Pero hindi nagbaba ng tingin ng mama niya at mukhang hinihintay ang tugon niya. Hindi ko nga po namukhaan kasi hindi naman pumasok yun kahapon. Nagpakawala siya ng malakas na hininga at kinuha na ang plato niya na wala ng laman. O ano, okay na? Anong pangalan nga? Hindi niya sinagot ang mama niya at iniwan itong hindi pa tapos sa pagkain. Wala rin naman siyang maisasagot. Dahil hindi naman niya talaga alam ang pangalan ng binata. Good morning, Teacher Ella. 3 bata ang kanyang nadatna na may hawak na walis at nililinis ang buong silid. Aba, kung ganito lang palagi ang madadatnan niya, walang rason na magalit siya sa mga bata. Noong elementary siya, hanggang sumabak sa high school, ay palagi siyang napapagalitan ng kanilang class advisor. Iba kasi kapag sa public nag-aaral. Walang janitor o maintenance na maglilinis ng bawat classroom. Sila mismo ang naglilinis. Sa umaga, sa tanghali at sa uwian. Ganun pala talaga ang routine nila. Maglinis kapag bagong dating, maglinis pagkatapos kumain, at maglinis kapag uuwi na. At kapag hindi nagawa, ay magiging dragona. Good morning, girls! Bati niya rin sa mga bata at inilapag sa mesa niya ang dala niyang bag. Ang aga niyo yata ah. Yes po, Teacher Ella. Sumabay po kasi ako sa mami ko. Sagot sa kanya ng isang bata habang patuloy pa rin sa pagwawalis. Me too, teacher. Same here. Sagot naman ng isa. Mayayaman ang mga batang tinuturuan niya. Pero nakakabilib lang na sa daycare center ng barangay, pinapapasok ang mga bata. Sa panahon niya kasi noon, kapag mayaman, naka-private school dapat.
Ganun talaga ang pag-intindi niya nung bata pa siya. Pero depende pala yun sa mga magulang. How about you, teacher? Bakit pumaaga kayo? Natapos na pala ang paglilinis ng mga bata at kasalukuyang nakatingin na sa kanya ang tatlong bata. Aniya nag-isip ng rason. Bakit nga ba maaga siya? Ngumiti siya sa mga bata. Dapat ba may rason? Sabay na nagtawanan ng mga bata dahil sa sagot niya. Well, we're just asking. Sabay na sagot ng mga estudyante niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagsidatingan na ang mga bata. Ilang minuto na lang din ay magsisimula ng klase niya. Nagpasya siyang lumabas upang tingnan kung dumating na ba ang guro sa kabilang classroom. Hindi niya alam kung anong dahilan nito at hindi ito pumasok kahapon. Kung hindi naman ito napapasok, ililipat na lang muna niya ang mga estudyante nito sa klase niya ngayon. Paglabas niya, ay nakita niya ang lalaki na naglalakad patungo sa pwesto niya. Pasuray-suray pa ito at parang hindi alam kung saan dapat patutungo. Hindi siya nakagalaw. Nanatili siyang nakatingin sa binata na parang nasa impluwensya ng alak. Pumasok ba naman ang laseng? Narinig niya si Kuya Mark na tinawag ang pangalan ng lalaki. Naku, ulit pa ni Kuya Mark na nasa tabi na pala niya. Si Rafi yan. Agad nitong nilapitan ang lalaki at giniya sa papauwi. Ano bang pumasok sa isip nito at pumasok ba naman ng laseng? Napailing na lamang siya at tinahak ang classroom ng lalaki. Mukhang sa kanya na naman ang mga estudyante nito. Bakit hindi na lang ako? Sigaw ni Raf habang akay ni Kuya Mark. Ha? Gulat na tanong sa kanya ni Kuya Mark at hinarap siya habang kumakain ito ng tanghalian. Naiwan pa sa ere ang hawak nitong kutsara at bahagya nakanganga ang bibig nito. Ganun ba talaga nakakagulat ang tanong niya? Okay, out of the blue moon. Bigla ba naman siyang nagtanong ng ganoon kahit masasarap na pagkain ang pinag-uusapan nila ni Kuya. Hindi lang kasi mapanatag ang utak niya. Lalo na nang makita niyan lasing ang binata at sumigaw pa ito ng ganoon. Malaki siguro talaga ang problema ng lalaki at nagagawa pang magpakitang lasing sa barangay hall. Kahit sino naman na may problema, minsan ay nawawala sa sarili. Kaya hindi maiaalis sa utak niya ang nangyari. Hinawakan niya ang baso niya at nilagok ang laman niyon habang humihiling na sana ay hindi mag-isip ng ibang dahilan itong kaharap niya. Baka iba ang pagkakaintindi nito sa tanong niya. Nagsiuwian ng mga bata pagkatapos ng klase niya sa umagang iyon. Kaya si Kuya Mark, siya lang ang naroroon na kasama niya. Kumindot ito sa kanya at sinamahan ng ngiti. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. Wala lang po. Curious lang. Pagdadahilan niya. Sa bagay, totoo namang curious siya. Bakit? Mali bang maging curious sa kasamahan sa trabaho? Wala namang ibang meaning nun eh. Gusto lang talaga niyang malaman. Ngumiti ito at tinaas baba pa ang kilay. Aba, mukhang may naaamoy ako. Baka ibang curious na yan. Magsabi ka lang, tutulungan kita. Medyo close kami niyan si Raf. Madali lang siyang kausap. Nakitawa na lang din siya kahit gusto niyang sapakin ang kaharap. Mag-isip ba naman ng ganon? Ni hindi nga pumasok sa isip niya yon. Hay naku, kung ano-ano ba naman ang iniisip mo, kuya. Curious lang talaga ako, okay? Walang ibang meaning yon. Kayo po talaga, nag-iisip agad ng ganyan. Asus, anito at humagikhik. Sumubo muna ito bago siya muling hinarap. Ganyan din ako nung unang nakita ko si Ate Mila mo. Ang ganda kasi nito nung suot nito ang isang mahabang puting saya at may rosas sa may bandang tenga. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko. Palagi ako nagtatanong tungkol sa kanya. Minsan nga tinatanong ko na mismo ang mama ng Ate Mila mo. Mabuti na lang talaga tanggap ako ng mama niya kahit ganito lang ako. Pero mabalik tayo sa tanong mo. Anong mayroon kay Raf? Hinawakan nito ang nguso at kunwari nag-iisip. Maliban sa mabait ang batang yan, ay wala na akong ibang masabi. Magaling din ang guro, kaya gaya ng palagi kong naririnig na chismis at hinahangaan din si Raf sa paaralan na pinapasukan niya. Yun nga lang, hindi mabait ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nilingon na naman niya si Kuya Mark nang hindi na nito tinuloy ang kwento. Mukha kasing mas mahaba pa ang ginawa nitong kwento tungkol sa asawa nito kumpara sa buhay ni Raf. Naubos na pala kinakain nito
Kaya tumayo na ito upang hugasan ang platong ginamit. "What do you mean, kuya?" tanong niya. Ayaw pa naman niyang nabibitin kapag kwento ang pinag-uusapan. "Give me coins to unlock the next chapter." Maagang natapos yung klase niya sa mga bata. Pero nang tingnan niya ang kabilang classroom, ay patuloy pa rin sa pagtuturo ang kasama niyang guro. Mabuti naman at pumasok na. Akala pa naman niya ay hindi na naman ito papasok. Mas matalino na ito kumpara kahapon na sigaw ng sigaw dahil hindi ito ang pinili. Naisip niya na mas matino pa pala siya noong siya ang iniwan. Hindi niya nagawang sumigaw at nagtanong kung bakit siya iniwan. Hindi rin naman siya pinili pero hindi siya sumigaw. May konting hiya pa rin naman siyang tinitira sa sarili. Kahit pa siguro iwanan siya ng isang lalaki ay hindi pa rin siya sisigaw. Ang swerte naman yata kung sisigaw niya talaga. Ayaw niya ring maging bida sa chismis. Pero kahit anong gawin natin, may mga tanong pa rin talaga na hindi kayang sagutin. Kahit pa siguro ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa ay hindi kayang ibigay ang sagot na hinihingi natin. Dahil nakatadhana na iyon na manatiling lihim. Naisip rin niya na baka naging lihim iyon upang maiwasan tayong masaktan. Baka ang mga sagot na iyon ay isa pa lamang matalim na bagay at sasaktan tayo ng paulit-ulit. Baka nga ay iyon pa ang maging dahilan kung bakit tayo mamamatay. Huminga siya ng malalim at tumalikod upang bumalik na sa mesa nang halos muntikan na siyang matumba. Ngumisip pa ang ginang na naging dahilan kung bakit siya nagulat. "Silip-silip ha? Bakit hindi mo kausapin?" tanong nito sa kanya. Isa yata ito sa mga estudyante niya. Mama ng mga estudyante niya. Mahirap pa naman ang panay sulyap lang. Hindi maganda sa health yan. "Ay, hindi po." Nagsenyas pa siya na mali ang iniisip nito. Tiningnan ko kung tapos na ba yung klase niya. Ngumisi ulit ito para bang hindi naniniwala sa sinasabi niya. Nagkibit balikat siya at naglakad papunta sa mesa niya. Kukunin na lang niya ang bagat nang makauwi na siya. Marami pa naman siyang dapat tapusin. Gagawa pa siya ng mga illustrations para sa klase niya bukas. Pero biglang nagsalita ang ginang. "Alam mo, ulit kaya." Muli siyang lumingon. Hindi ito nakatingin sa kanya, pero base pa lang sa boses nito ay parang seryoso na. Magaling na elementary teacher yan si Raph. Wala ka talagang mahahanap na bad record sa batang yan. Paborito rin ni Raph ang mga estudyante dito at ganun din ang mga estudyante kasi sobrang bait at patas sa lahat. Pero humakbang siya papalapit sa ginang. Gusto niyang marinig ang lahat ng sasabihin nito. Pero bakit po? Pero hindi naging patas sa binata ang tadhana. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Paanong hindi po naging patas? May masama po bang nangyari? Hinap siya ng ginang at kumiti ng pilit. Hindi nga abot sa mga mata nito ang ngiti. "Ikaw ba, Ella? Naging patas ba sa iyo ang pag-ibig?" Tila hindi niya maibuka ang bibig upang sagutin ang tanong ng ginang. Hindi niya kayang sabihin na hindi naging patas sa kanya ang pag-ibig. Pero hindi naman siguro basehan ng isang relasyon upang masabi kung patas ba o hindi. Siguro hindi lang talaga para sa kanya si Ken. Siguro may nakalaan na para talaga sa kanya. May iba nga na unlimited ang paghahanap ng katipan. May ginagawa pang mga searching sa internet. Ginawa ng lahat ng paghahanap upang makita lang ang taong nakalaan para sa kanila. Sinalubong niya mga mata ng ginang. Walang emosyon na bababa sa mata. Kahit maganda ang kulay brown nito mga mata, pero hindi yun nakangiti. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, kawawa ang resulta sa huling pakikipagrelasyon ni Raph. Open book iyon sa lahat, lalo na sa mga taong kilala si Raph at ang nobya nito. Akala talaga ng lahat ay mauuwi ang dalawa sa simbahan. Akala ng lahat na makaririnig sila ng tunog ng kampana. Pero natahimik na naman ito at muling pinagmasdan si Raph na patuloy pa rin sa pagtuturo. Oo, sa simbahan nga ang bagsak pero iniwan si Raph. Ganun ka saklap, Ella. Halos nahirapan siyang intindihin kahit ang dali lang naman. Iisa lang ang ibig sabihin nun pero hindi kayang pasukin ng utak niya. Ibig niyo po bang sabihin na iniwan si Raph ng girlfriend niya? Tumango ito sa mismong araw ng kasal nila. Mas lalo lumaki ang mata niya. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala halos nahihirapan si Raph. Mas masakit pala ang nangyari sa lalaki. Pero bakit? Nakahanap ng Amerikano eh. Alam mo ba yung 4M? Tumawa itong tanong. Umiling siya. Hindi po eh. Matandang mayamang madaling mamatay. Muli itong humalakhak.
Ganun siguro talaga kapag mukhang pera. Huminga siya ng malalim at tumayo na. Sapat na siguro ang 30 minuto na paghihintay niya. Hawak niya ang cellphone na lisanin ang lugar na iyon. Ang pag-alis ni Ken ang gusto sana niyang pag-usapan nila. Papayag na lang siya na umalis ito, total mas importante ang gagawin ng nobyo niya roon. Para rin naman ito sa kinabukasan ng lalaki. Sino ba naman siya upang pigilan ito? Sino ba naman siya upang harangan ito sa mga plano nito sa buhay? Nobya lang siya. Nobya lang siya ni Ken. Biglang tumunog yung cellphone niya. Senyales na may nagpadala sa kanya ng mensahe sa messenger. Tumigil siya sa paghakbang at binuksan ang cellphone upang tingnan kung sino ang nag-message. Baka si Ken na to. Masigla niyang bulong sa sarili. Pero biglang tumigil ang oras at natigilan din siya sa nakita. Hindi kayang bumukas ng bibig niya at hindi niya magawang pumikit upang hindi makita ang laman ng mensahe. Maraming tanong ang dumagsa sa utak niya na hindi niya kayang sagutin. Maraming masasakit na tanong ang nagtatakbuhan sa isip niya na tanging si Ken lang ang makasasagot. Biglang tumunog na naman ang cellphone niya at ang kapatid pa rin ni Ken na nagpadala. Matatanggap naman niya lahat pero huwag naman ganito. Kaya niya nang tanggapin kung nais man niyang sakta ng nobyo. Pero huwag naman ganito. Hindi niya alam kung anong sumunod na nangyari. Bigla na lang nagkaroon ng sunod-sunod na pagbusina ng mga sasakyan at nakahiga na siya sa mainit na kalsada. Iyon din ang isang dahilan kung bakit hindi na bumalik si Raf sa paaralan na pinagtatrabahuhan nito. Walang nakakaalam kung nasaan ang babae na yon. Pero ayaw pa rin bumalik ni Raf sa trabaho. Baka siguro, ayaw ni Raf na maalala ang girlfriend niya. Tanong niya, baka, katulad ko pala siya. Mahina niyang bulong. Saan nga ba matpupunta? Ang pagkakakilalang ito ng babae sa binata ngayon ay kanyang pinapanood. Ano ang relasyon na maaaring mabuo sa pagitan nilang dalawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.